Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ang probinsyang ito talaga namang di patatalo. Paandar na mga lutuin, makukulay na parol at samot-saring pasyalan. Saan pa nga ba kundi sa tinaguriang culinary at Christmas capital ng bansa, ang Pampanga. At tuwing Noche Buena, may isang recipe raw na hindi pwedeng mawala sa mesa, ang asadong matwa. Ang nagpa-espesyal sa dish na ito, dalawang klase ng karne ang ginagamit ng mga Kapampangan, ang manok at baboy. Kaya naman, inihahain lang nila ito tuwing may okasyon, lalo na kapag Pasko. Ang tubong Pampanga na si Chef Howard, master na raw sa pagluluto nito. Asadong matwa, ito ay salita na ibig sabihin ay luto ng mga matatanda. Kumusta mga ka-wonder? Ngayon magluluto ako ng isang dish na usually nakikita sa Noche Buena ng mga Kapampangan. Titimplahan muna ng kalamansi, toyo at paminta ang karne ng manok at baboy at saka ito ipiprito. Iba kasi ang texture ng pinirito yung karne pag pinakulo. Mas maganda yung pinirito mo ng konti para meron siya na burnt flavor. Kapag naiprito na ang karne, igigisa na ni Chef Howard ang bawang, sibuyas, tomato paste at kamatis. Fresh tomatoes mga ka-wonder. Ito ang sikreto ng asadong matwa. Pakukulan nito hanggang sa matunaw at maging krema ang mga inilagay na sangkap. Sunod na ilalagay ang bell pepper at saka lalagyan ng mga pampalasa katulad ng asin, toyo, paminta, butter at keso. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapakulo, luto na ang asadong matwa. Pero sa pagkakataong ito, ang nilutong asadong matwa, hindi muna ididiretso sa kanyang restaurant, kundi sa mga bata ng Bale Balayan. Ang Bale Balayan Museum of the Poor ay tinatag ng ka-wonder nating si Peter. Nang minsan daw kasi siyang bumisita sa isang museo, napansin niya ang mga batang lansangan na nakadungaw sa labas. Gusto nilang pumasok dito sa museum, kaya lang 'di ba sa museum kasi may babayaran ka. Ang tingin kasi natin pag mga batang lansangan o yung mga bata na nasa labas, ang tingin kasi ay magugulo, 'di ba? So pinapaalis sila and hindi ko masyadong nakalimutan yung bagay na yun. Kaya si Peter nagtayo ng sarili niyang museo na bukas sa kahit kaninong bata para mapreserba ang kultura ng Pampanga pagdating sa musika. Nangolekta rin si Peter ng mga instrumentong lokal na libreng nagagamit ng mga bata. Kaya naman ang mga batang paggala-gala noon natutong tumugtog ng mga instrumento ngayon. Samantala si Chef Howard abala na sa pagbabalot ng mga pagkain na dadalhin niya sa Bale Balayan. Pero teka, hindi kumpleto ang Noche Buena kung walang panghimagas. Kaya naman ang dessert, sagot na raw ni Chef Fatima. Ang kanyang baon, parol cookies, na saktong-sakto sa Pasko. So knowing na located ako sa San Fernando, we all know naman na yung Pampanga is Center for Culinary Arts and Capital Christmas of the Philippines. So kumbaga yung ginawa ko, dahil sikat kami for that, so kailangan ko as a pastry chef, mag-innovate or gumawa ng something to highlight our province. Ang parol cookies na ito, hindi lang daw basta ibinebenta sa kanyang bake shop tuwing Christmas season. Ipinamimigay niya rin ito bilang munting regalo tuwing Pasko. Actually, nung 30th ko, yung pinili ko are the traffic enforcer. So, umikot-ikot lang ako sa city ng San Fernando. Inabutan ko sila nung 30th birthday ko na merienda. At saka yung mga street sweepers. And then, pag Christmas naman, meron kaming feeding program. Dala mga pagkain at regalo, sina Chef Howard at Chef Fatima nag-ala Santa Claus sa mga bata ng Bale Balayan. Sa ngiti at tuwa ng mga bata, talaga namang damang-dama na ang tunay na diwa ng Kapaskuhan.
Matapos ang chibugan, may awiting handog naman ang mga bata ng Bale-Balayan. At sila Chef Howard at Chef Fatima, di na rin napigilan makisayaw sa mga bata. Salamat sa I Wonder sa pagkakataong ito kasi this is my first time na makarating sa place na to. Nadama ko na may maraming mga bata na nangangailangan ng tulong. Definitely babalik at babalik ako dito sa institution na to. Sobrang saya ko kasi first time kong maka-encounter ng ganito. Lalo na medyo ethnic yung mga pinapatugtog nila, medyo traditional. So, hindi siya usually nakikita sa mga pang-araw-araw. So, natutuwa ako kasi may ganitong mga charity at may mga tao na tumutulong sa kanila. Busog na sa masasarap na pagkain, busog pa sa pagmamahal at saya ang mga bata ng Bale-Balayan. Salamat sa mga katulad ni Chef Howard at Fatima. Dahil sa inyo talaga namang ramdam na ramdam ang Pasko.